Um, dahil po tayo ay nakaka-21 sermons na sa Book of Galatians, ay nagpasya po ako na mag-break tayo. Siguro mga 3 Sundays at we'll return to our series on the month of April. So para meron naman tayong break doon sa sa ating pong pag-aaral sa Book of Galatians. At kung mapapansin niyo pagka pinag-aaralan yung Galatians, ang daming paulit-ulit doon, paulit-ulit patungkol sa circumcision, no? Minsan naiisip ko parang baka nagsawa na kayo, no? Dahil yun ang laging tinatalakay. Bagamat hindi naman dapat pagsawaan ang salita ng Diyos. Pero maganda rin naman na magkaroon tayo ng break, At I decided to do some isolated sermons from the book of Psalms, no? So, yun gagawin natin for the next 3 Sundays. And then on April, we'll return again to the book of Galatians. Ngayong umaga ay gusto kong dalhin kayo sa Psalms 26 verses 1 to 12 at papamagatan natin ang ating pong pag-aaral na ito na Our Devotion to God. Please now turn your Bible to Psalms 26 verses 1 to 12. Babasahin ko po sa Tagalog. Pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking katapatan at ako'y nagtiwala sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin. Ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay nasa harapan ng aking mga mata at ako'y lumalakad ng may katapatan sa iyo. Hindi ako umuupong kasama ng mga sinungaling na tao, ni sa mga mapagkunwari ay nakikisama ako. Kinapupuutan ko ang pangkat ng mga gumagawa ng kasamaan at hindi ako uupong kasama ng mga tampalasan. Hinuhugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang sala at magtutungo ako, O Panginoon, sa iyong dambana. Na umaawit ng malakas ng awit ng pasasalamat at ang iyong kahangahangang mga gawa ay ibinabalitang lahat. O Panginoon, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kalwalatian. Huwag mong kunin ang aking kaluluwa kasama ng mga makasalanan, ni ang aking buhay na kasama ng mga taong sa dugo ay uhaw. Mga taong masasamang gawa ang nasa kanilang mga kamay, na ang kanilang kanang kamay ay puno ng mga lagay. Ngunit sa ganang akin ay lalakad ako sa aking katapatan. Tubusin mo ako at kahabagan. Verse 12, sa isang patag na lupa, ang paako'y nakatungtong, sa malaking kapulungan ay pupurihin ko ang Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, siguro alam naman natin sa kasaysayan ng ating bansa, may 2 pangulo na natanggal sa kanilang pwesto. Ang totoo, natanggal sa kanilang pwesto hindi dahil nagrally ang maraming tao sa lansangan, kundi ang mga top military official ng bansa ay nag-withdraw ng kanilang loyalty, nag-withdraw ng kanilang support, ng kanilang devotion sa kanilang commander-in-chief. Now, ngayon, mapapansin natin, maraming rally rin sa lansangan, pero yung iba nananawagan na mag-resign na ang ating Pangulo, meron namang gustong mawala na siya sa pwesto, pero mukhang hindi mangyayari hanggat ang ating mga top official ng military ay handa pa rin sumuporta sa kanilang commander-in-chief. Nakasalalay talaga sa kanila yung bagay na yan. Siguro, kung sila mismo ay maghahangad na umalis na rin, baka doon merong pwedeng pagbabago. Now, ang gusto ko lang sabihin, kaya ako binabanggit yung bagay na yan, mga kapatid, ay dahil malaking bagay kapag ang isang military officials ng bansa ay
pakita ng kanyang debosyon sa commander-in-chief o mag-alis ng kanyang loyalty dito. May posibleng mangyari sa isang bayan. Pero sa ating mga mananampalataya, sa ating mga nagpapakilala ng mga nagtitiwala sa ating Diyos, sigurado ko na kailanman ay hindi tayo mag-aalis ng ating tinatawag na loyalty, ng ating devotion sa ating Panginoong Diyos. Kailanman ay hindi natin pwedeng i-withdraw ang ating pagpapahayag ng ating devotion sa Kanya. Bakit? Sapagkat dakila ang ating Diyos na ito at kailanman ay hindi siya maaakusahan ng sino man na siya ay isang incompetent leader. Siya ay laging nakaupo sa kanyang trono at anuman ang sirkumstansya na nangyayari sa mundong ito, maaring nababalutan ng kadiliman pero siya ay nakaupo pa rin sa kanyang trono at may kontrol ng bawat sitwasyon. Kaya nga, ang ating loyalty ay nasa Kanya. Ang ating devotion ay nasa Kanya. At siya lamang ang ating tinitingnan sa lahat ng mga nangyayari sa ating mundo. At ito ang ating pag-aaralan ngayon, ang ating devotion o ng ating pagsali sa ating Panginoon. Dito sa Psalms 26, hindi natin malaman kung ano ang historical background nito. May mga salmo na madedetect mo Ano yung background ng Psalms na ito? Kung bakit isinulat ito? Marami po yan. Halimbawa, tulad ng Psalms 51 o Psalms, kung iba pang mga salmo, makikita mo doon sa mga pananalita na alam mo kung ano yung background niya. Pero ito mahirap at maging ang mga scholars ay hindi nila ma-specify. Ano ba ang background ng Psalms 26? Walang duda, ito ay salmo na isinulat ni David. Pero nag-iiba-iba ang kanilang kaisipan pagdating sa classification ng psalm na ito. May nagsasabi na ito ay a psalm of lament o isang salmo ng panaghoy dahil ang salmista ay animoy nananaghoy at nagpapahayag ng kanyang kalungkutan, ng kanyang kapighatian dahil sa iba't ibang paratang na ibinabato laban sa kanya ng mga taong masasama. Kaya nga, ang kanyang pakiusap sa Diyos, ipagtanggol siya sa mga taong ito. Meron namang iba na sinasabi na ito ay salmo ng protection or a psalm of protection, a protective psalm. Sapagkat parang binibigyang diin dito ng salmista na siya ay merong integridad. Siya ay namumuhay ng malinis, walang ginagawang mali, samantalang marami naman ang nag-aakusa sa kanya. Kaya ang panalangin niya ay, ingatan mo ako laban sa mga taong masasama. O ihiwalay mo ako sa kanilang mga masasamang hangarin laban sa akin. Now, at first glance, the psalm may sound like a boastful declaration. Parang kiniklaim dito ni David na siya ay merong complete integrity, wholeness, blamelessness. Pero kung titingnan natin sa mas malapitan, si David ay hindi nag-a-assert ng tinatawag na sinless perfection. Hindi niya sinasabi, hindi ako nagkakasala. Walang ganun. Rather, he is affirming a sincere and consistent commitment to walk uprightly before God. In short, the psalmist David is expressing his firm devotion to God. Nagbibigay diin siya sa kanyang matibay na debosyon sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos, katapatan sa Diyos, ang integridad niya ay nasa harapan ng Diyos. At dahil diyan, nais kong dahil nais kong dalhin ang mensahe na ito sa bawat isa sa atin mula sa mga binasa nating salmo, the genuineness of our devotion to God is tested in times of adversity and made evident in our steadfast commitment to worship Him. Mapapansin natin na napakadaming mga sinasabi si David dito ng pagtatanggol sa kanyang integridad.
At may adversities na nangyayari. Pero sa kabila ng yan, ay ipinakita pa rin niya yung kanyang devotion sa Diyos na isang klase ng devotion na ang hangarin ay sambahin siya at luwalhatiin siya at purihin siya. Merong 6 na pwede nating sabihing virtues. 6 virtues. Itong ating pag-aaralan ngayon. 6 points tayo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Wala naman akong sub-points. Kaya hindi naman ako magtatagal dito. So first of all, let's look at His steadfast faith. His steadfast faith. Verse 1. Vindicate me, O Lord. I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. That is a steadfast faith. Ito ay mga salita na nagpapahayag ng kanyang malakas na kumpiyansa kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Eh, kung merong isang tao sa Biblia na pwede nating sabihin na merong talagang matibay na pagtitiwala sa Diyos, isa na si David. Sino ang makakalimot ng kanyang encounter kay Goliath, ang isang higanteng kampyon ng mga Pelisteo nung panahon na yon, na kinatatakutan ng mga Israelita. Diba? Si Goliath, sinasabi na isang napakalaking tao, mga 9-footer, no? At naka-full battle gear. At itong si Goliath, ang siyang pambato ng mga Pelisteo laban sa puwersa ng mga Israelita. Samantalang si David, nung panahon na yun, ay isang shepherd boy, isang teenager, na ang trabaho ay mag-alaga ng mga tupa ng kanyang pamilya. Maliit lang siya, sabi ng mga scholar, probably mga, siguro 5 foot lang siya nung panahon na yun, ang kanyang taas. And wala siyang armor. Nung binibigyan nga siya ng armor, di ba? Sabi niya, ang bigat. Ayaw niya nang isuot. Pero, madalas, pag pinag-uusapan natin yung kwento na yan, nakafocus tayo doon sa ginawa ni David na pagpaslang kay Goliath sa pamamagitan ng sling. No? Pero ang totoo, bago niya gawin yon, meron siyang sinabi na talagang magpapakita ng kanyang sobrang tiwala sa Diyos. Natatandaan ninyo nung si Goliath ay nanlilibak sa bayan ng Israel, no? Nagmamak sa bayan ng Israel. May sinabi si David sa 1 Samuel 17:45. Ito yung sinabi niya, "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." That statement reveals the source of David's courage. His confidence was not in his weapon. Wala rin doon sa kanyang skill. Wala rin sa kanyang kabataan. Nandoon sa pangalan at katangian ng Diyos. Walang sino man ang pwedeng magsalita ng ganyang mga pananalita kung walang malalim na awareness kung sino ang Diyos. Ang tapang ni David, kung bakit niya sinabi ang lahat ng yan, ay nanggagaling sa kanyang kaalaman kung sino ang Diyos. Isang Diyos na soberano, isang Diyos na matapat, isang Diyos na merong kapangyarihan, at isang Diyos na tapat sa kanyang bayan. Kaya dito makikita natin, ang pinag-uusapan dito ay yung pananampalataya niya sa magagawa ng Diyos. Hindi sa kanyang sarili. His faith was not self-confidence. It was God's confidence. Now, ngayon sa ating panahon, marami mga tao gumagamit din sa pangalan ng Panginoon. Pero minsan ginagamit nila parang magical formula, no? Parang ginagamit ang pangalan ng Diyos para maggarantiya ng kanilang tagumpay at ng kanilang mga pangarap sa buhay. Mangyayari yan. In the name of Jesus. No? Di ba? Madalas sa ginagamit ang pangalan, ginagawang magic formula. Pero, naniniwala po ako na doon sa mga totoong nagsasalita ng may katapatan, na ginagamit ang pangalan ng Panginoon ng mayroong confidence,
ito ay nagmumula sa tapat na kaugnayan sa Kanya, sa tinatawag na rightful relationship with Him. Yung bang meron siyang malinaw na pagkaunawa kung sino ang Diyos. No? Ang ibig ko sabihin, for someone who truly knows God, trusting Him becomes the natural and the spontaneous response of the heart. Ang hindi ibig sabihin, kapag ka ikaw ay totoong Kristiyano, na merong relasyon sa Diyos, pagtitiwala sa Kanya, hindi ka na magdududa, hindi ka na mako-confuse, hindi ka na mag-struggle. Hindi naman. Kahit na tayo mga Kristiyano, walang sino man sa atin ay magsasabing, hindi na ako nakakaranas ng mga struggle sa buhay pagdating sa aking pananampalataya. No? May mga time na nagre-wrestle tayo sa iba't ibang mga usapin ng buhay. Pero hindi nawawala yung pananampalataya para sa mga totoong Christian. Hindi siya nagdi-disappear. Maaring nasusubok, maaring nasishake o naliliglig, no? Maaring nagkakaroon ng struggle, maaring nare-refine yung ating pananampalataya o nahuhubog. Pero hindi ito lubusang nawawala. Hindi naglalaho para sa mga totoong anak ng Diyos. Kaya nga, kung totoong Kristiyano ka ngayon, dapat Kristiyano ka bukas hanggang sa iyong kamatayan. Tama ba? Nagsabi kang Kristiyano ka ngayon, sumunod na araw, parang hindi mo na ipinahayag ang iyong totoong pananampalataya hanggang sa panahong nawala ka na rito sa mundo, maaring sa pasimula pa lamang, wala ka talang totoong kaugnayan sa Diyos. Sapagkat ang totoong mananampalataya ni Jesus, ang totoong Kristiyano, may mga panahon ng pagdududa, may mga panahon ng pagliliglig ng kanyang pananampalataya, may mga panahong sinusubok siya. Pero hindi nawawala ng lubusan ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Naroon pa rin ang kanyang pagtitiwala. Kaya nga, mahalaga na lagi nating suriin ang ating sarili. Ako ba'y totoong Kristiyano? Ako ba'y totoong mananampalataya? Ako ba'y totoong na kay Kristo? Sapagkat kung ako ay totoong na kay Kristo, may mga panahon na susubukin ako, pero hindi mawawala ang pagtitiwala ko sa Kanya. May mga panahong humihina. May mga panahong, di ba? Parang nagpa-fluctuate yung faith natin. Pero hindi nawawala. Na isa sa mga talata na nag-revolutionize sa isip ni Martin Luther, sa kanyang theology. Si Martin Luther, nung panahon na yon, ay isang monghe na pare sa Germany, na ang hangarin ay talagang malugod niya ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. At sa sobrang sa sobrang hangarin niyang mabigyan ng lugod ang Diyos, ginagawa niya ang lahat ng ritual na kailangan para lang malugod niya ang Diyos. Dumating na nga siya sa punto na nagagalit na siya sa Diyos sapagkat para ang tingin niya ang Diyos ay isang mahirap bigyan ng kaluguran. Pero nung mabasa niya yung Romans chapter 1 verse 17, basahin natin. Sabi rito, "For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith." Alam niyo yung single verse na yan ay nag-revolutionize sa isip ni Martin Luther. Naintindihan niya na the only way a person can truly be righteous before God is through the righteousness that God provides. At yung tinawag nga niya yon na alien righteousness. Isang katuwirang galing sa labas. Isang katuwirang hindi galing sa Kanya. Isang katuwirang hindi pinoproduce ng kanyang inner moral effort. Kaya tinawag niyang alien righteousness. It is given by God and received through faith. Yung realization na yon ay talagang, alam nyo, it stood in sharp contrast doon sa mga dati niyang paniniwala. Yung mga dating naituro sa kanya. Yung kanyang napag-aralan sa seminaryo doon sa Germany. Na ang katuwiran
Meron ka na niyan, i-cultivate mo lang. Di ba? Righteousness could be cultivated inwardly. Kung ikaw ay dadaan sa iba't ibang klase ng disiplina, maaaring penitensya, o religious devotion, makukultivate mo yung faith na yan. At yung katuwiran na yan. Pero, yung pala, hindi. Sabi niya, wala pala talaga akong katuwiran taglay. Maging yung pananampalataya, hindi nga galing sa akin, galing sa kanya. At nung maintindihan niya ito, sabi niya, nagbago ang kanyang pananaw sa Biblia. Ang Biblia ay parang naging isang aklat ng liwanag, isang aklat ng kagalakan. He described the experience as though he had been delivered from a dark dungeon into a bright daylight. Para bang nakakulong siya sa isang madilim na kuweba. At ngayon, nakalaya na siya at nakakalanghap na siya ng isang sariwang hangin for the first time. Kaya, ang tindi nung dating sa kanya ng Romans chapter 1, verse 17. At that single verse, we can draw at least two significant truths. First, righteousness does not originate from within us, but from beyond us, from God Himself. And we receive it through faith. Secondly, the one who is declared righteous by faith continues to live by faith. Ang isang tao na pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Kristo, ay magpapatuloy sa pananampalataya. Di ba sabi niya, the just or the righteous shall live by faith. Magpapatuloy. Ang ibig sabihin, faith is not merely the entry point into Christianity, it is the sustaining principle of the entire Christian life. The Christian life begins in faith, continues in faith, and ends in faith. Resting entirely on Christ. Hindi lang tayo nagtiwala at nanampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa para tayo mapawalang sala. Kundi tayo ay nananampalataya kay Kristo maging sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa buhay. Umaasa tayo sa kanyang biyaya. Nakakapit tayo sa kanyang pangako. Maging sa mga panahon na nakakaranas ng mga uncertainties, tulad ng nangyayari ngayon. Maraming uncertainties sa ating mundo, no? Dahil diyan sa digmaan. At ano man ang mangyari, ang ating ekonomiya ay maaaring magkaroon ng malaking problema dahil diyan sa nangyayari sa ibayong dagat. Pero alam natin na lahat ng yan ay kontrolado ng Diyos. Because nation may align, powers may shift, and global stability may tremble. And we can ask those people who have knowledge in terms of geopolitical situation in the world, but as Christians, our ultimate posture is not anxiety, but dependence. We live under the sovereignty of God. The righteous shall live by faith. At sana itong pananampalataya na ito na meron tayo ay hindi matitinag. Hindi mapahihina. Hindi dahil tayo malakas, kundi malakas ang pinagtitiwalaan natin. Isang Diyos na sovereign, isang Diyos na tapat, at isang Diyos na nakaupo sa kanyang throne. Iyon ang unang katangian, the steadfast faith. Pangalawa, nakatangian ng devotion ni David sa Panginoon. He is willing to seek God's scrutiny or seeking God's scrutiny. Verse 2, prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. Alam nyo, ngayon, marami tayo na-observe sa nangyayari sa politika dito sa ating bansa. Bawat kampo may akusasyon. Bawat kampo may batuhan ng mga
iba't ibang paratang ang anomalya, korupsyon, mga pera na ginamit pansuhol para humingi ng pabor, kung ano-ano. Di ba? Magkabilang panig yan eh. Anong immediate reaction ng mga taong pinaparatangan? Denial. Tama? Hindi totoo yan. Sige, imbestigahan nyo kami. Magkita tayo sa korte. Di ba? Ganun ang naririnig natin. Bakit? Kasi siguro, kayang-kaya naman nilang mag-hire ng mga mahuhusay na abogado. Meron silang mga resources to defend themselves. They confidently declare their innocence. No? And it is possible at times, brethren, to conceal the truth even in the highest courts of the land. Pwede mong itago ang totoo maging sa pinakamataas na korte ng ating bayan. Yan ang katotohanan. Ang ebidensya ay pwedeng manipula. Ang mga kwento ay pwedeng tahi-tahi lamang. Pero walang sino man ay pwedeng makapagtago sa Diyos. Can anyone conceal the truth from the one who sees not only our actions, but also the inner recesses of the heart? Ano bang makakapagtago sa Diyos? Maging yung hindi pa natin iniisip ngayon, alam niya na. Hindi pa natin sinasabi ngayon, alam niya na. Alam niya ang lahat eh. Walang nakakatago sa Kanya. Pwede nating itago ang lahat sa pinakamalapit na tao sa atin. Pero di natin maitatago ito sa Diyos. And this is what makes David's prayer in Psalms 26 so striking. He invites God to examine him. Imagine mo yan? No? Iniimbitahan niya ang Diyos na suriin siya. At kung titingnan natin, no, yung kanyang invitasyon, He is willing to make it public. Are you willing to make it public? Ha? Halimbawa, Panginoon, ilantad mo ang totoong kondisyon ng puso ko at ipakita mo sa kanila. May tapang ba kayo na sabihin yon? Ha? Naku, nakakakilabot yun. Siguro pwede mo sabihin yung, Panginoon, suriin mo yung puso ko, sabihin mo sa akin kung anong mali ko, pero wag mo na ipaalam doon sa mga kapatiran namin, nakakahiya. Tama ba? Kaya nga alam nyo, ang kagandahan na hindi natin nababasa yung isip ng isa't isa eh. Kasi kung nababasa natin yung isip ng isa't isa, hindi tayo makakatingin sa mukha, sa mata. Di ba? Kasi nakakahiya, nakakatakot. Hindi mo sabihin mo, Panginoon, prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. He is willing to be tried. Walang sino man ang pwedeng maging matapang na sabihin niya sa Panginoon at sabihin, Panginoon, sige, ipakita mo dyan sa screen ang nilalaman ng isip ko. Ngayon, mula pa noong nakaraang mga buwan at araw-araw, talaga, hindi ako mangangahas. Sabihin niya kay Lord, natatakot ako, nakakahiya. Dahil alam ko sa sarili ko, may mga bagay na hindi rin dapat isipin at hindi dapat hangarin at hindi dapat nandito sa isip at puso ko. Pero handa rin akong magpa-suri sa Panginoon para makilala ko pa ng gusto ang sarili ko. Pero to make it public, oh no, nakakatakot yan. Parang ganun ang tono ni David. Make it public, Lord. No? Kaya, ito yung pagpapakita ng totoong devotion niya sa Panginoon. Merong isang powerful illustration na nabasa ko sa medical history, si Evan O'Neill Kane. Isa siyang surgeon. Siya yung nag-pioneer ng tinatawag na local anesthesia. Di ba, noong araw, nung madiscover yung anesthesia, puro general anesthesia. Pero isipin mo, magbubunot lang ng ngipin, dito ka patuturukan sa spinal pa? No? Siya ang naka-imbento ng local anesthesia. Marami nagdududa sa kanya. Pwede ba yan? No? Pero dinemonstrate niya noong February 21, 1921, siya mismo, inoperahan niya yung kanyang sarili, tinanggal niya yung kanyang appendix. Pinakita niya na safety
and effective ang procedure na ito. He subjected himself to the very test. He advocated for others. Beloved, as we seek to maintain healthy relationship with God, there must be an ongoing self-examination. No? Dapat hayaan nating magpa-examine. Umapit tayo sa, Lord, examine mo yung puso ko. Sarili ko kasi madali kong mag-examine ng puso ng iba no? Madali kong mag-interpret ng ginagawa ng iba. Pero ako, operahan mo ito, i-expose mo sa sarili ko yung mga kasalanan ko para matanggal ang anumang espiritual na mga balakid. Alisin mo ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi ako nagiging mabisang instrumento ninyo at nagiging malamig ang aking paglilingkod sa iyo. So isa sa mga napakahalagang ugali ng isang taong totoo ang kanyang debosyon sa Diyos is willing to seek God's scrutiny. Number 3, sticking to the truth. Sticking to the truth. Verse 3, for thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in the truth. Ang nailagay dito yung nasa ESV, no? Pero I'm reading from the King James Version. Kasi yung ginamit na salita dyan ay faithfulness. Pero sa King James Version, I have walked in thy truth. And I believe that is the right translation. And even sa Holman Christian Standard Bible, ito nakalagay, for your faithful love is before my eyes, and I live by your truth. So, yung salitang truth, nga pala, mga kapatid, pag pinag-uusapan yan sa Bible, pag-ingat din tayo sa paggamit niyan, ano? Kasi marami kayo makikita sa English, truth, truth, truth. Pero you have to understand that word in its context. Halimbawa, yung truth, pwede ang ibig sabihin nun ay light, liwanag. Yung truth, pwede ang ibig sabihin nun ay fulfillment. Halimbawa, sa Book of John, pag binasa niyo yung Book of John, ginagamit niyo yung salitang truth, truth, truth. Diba sabi niya, sabi ni Jesus, I am the way, the truth. Anong ibig sabihin ng truth? It is not in opposition to error. Pag sinabing truth, fulfillment. Ang ibig sabihin ng truth. No? Pero, mas marami, ang ibig sabihin ng truth ay tumutukoy sa law of God or sa word of God. Halimbawa, Psalms 119 verse 43, verse 142, verse 151, verse 160, binabanggit yung salitang truth doon na ang reference ay yung word of God or yung law of God o yung precepts of God. Sa Bagong Tipan, mababasa natin sa highly priestly prayer of Jesus, John 17:17, sabi doon, sanctify them in the truth. Your word is truth. So, yung batas ng Diyos, yung salita niya, ay ang katotohanan. At ito ang konstitusyon ng ating pananampalataya. Ito yung sole foundation ng mga bagay na pinaniniwalaan, tinitindigan natin, at mga batayan ng ating pamumuhay. Hindi tayo malaya na mag-introduce o mag-practice ng anumang bagay na nakabase sa tinatawag nating personal preference or human wisdom. Hindi mo ginagawa bilang Kristiyano ang isang bagay dahil ito yung gusto mo. O ito yung preference mo. Ginagawa mo yan dahil ito ang siyang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ating mga budhi ay dapat firmly anchored at shaped by the Scripture. Only then can we be confident that what we are doing is pleasing before God. Sticking to the truth. Number 4, separation from evil. Verses 4 to 5. I do not sit with men of falsehood, nor do I consort with hypocrites. I hate the assembly of evildoers, and I will not sit with the wicked. Si Spurgeon, sa kanyang komentary sa Psalms, isa sa mga pwede nating sabihin napakayamang komentaryo pag naghanap kayo ng mga commentary sa Book of Psalms, merong si David na
meron si Spurgeon na commentary, ang pamagat ng commentary ay The Treasury of David. No? At yung Treasury of David, medyo malaking volume yun. Meron akong 2 volume ng Treasury of David. Sinabi niya sa kanyang comment, babasahin ko na lang, sige tatagalog ko na lang. Sabi niya, ano ang ginagawa ng kalapate sa gitna ng mga buwitre? Ano ang ginagawa ng isang babaeng berhen sa gitna ng mga babaeng patutot? Ang isang makinang na baluti ay kapag isinama mo sa mga baluti na maraming kalawang, later on, ang kanyang kinang ay mawawala at ito'y magiging kalawang na rin. Ang sabi ni Spurgeon, the company of the wicked is deeply defiling. It is like going among those who have the plague. Para daw pumunta ka sa isang lugar na merong, ano ba tawag yan? Meron doong outbreak ng isang matinding karamdaman. Ano mangyayari? Susunod, meron ka na rin karamdaman na katulad nila. Mga kapatid, ang ating debosyon sa Diyos ay naghihikayat sa atin na maging maingat sa mga taong nakakasama natin. Yun lang ibig sabihin nun. Sino ba mga barkada mo? Sino ba yung nag-i-enjoy kang kasama? Mga tao ba yan na merong pagmamahal sa Diyos? O mga taong walang pakialam sa mga bagay ng Diyos? Sino yung mga gustong-gusto mong makasama lagi? Yung mga tao ang iniisip lagi ay mga bagay na may kinalaman sa kalayawang pangmundo? O ang mga taong ang hangarin ay maluwalhati ang Diyos at mabigyan siya ng papuri? Sa madaling salita, nag-i-enjoy ka bang kasama ang mga kapatiran o ang mga taong walang pananampalataya sa Kanya? Mag-ingat tayo. Hindi ko sinasabing lumayo tayo. Ang sinasabi natin, mag-ingat tayo sa mga taong nakakasama natin. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Bad company does not always corrupt loudly or suddenly. Often, it works quietly. Through shared laughter, through shared values, and shared compromises, until convictions weakens and affections grow cold. Mag-ingat kayo. Mga kabataan na naririto, mag-ingat kayo sa mga taong madalas ninyong kasama. Pag nag-i-enjoy kayo ng mga makasama, mga taong palamura, hindi ako magtataka, baka kausap nyo na yung mga ibang tao, may lumalabas na rin ng mura dyan sa inyong bibig. No? Kung ang gusto ninyong kasama, yung mga taong, di ba, puro kabastusan ang lumalabas sa kanilang bibig, hindi ako magtataka na ganun ka na rin. Kaya mag-ingat tayo sa mga taong kasama natin. Now, hindi natin maiiwasan ang lahat ng tao, pero pwede tayong mag-ingat. Pwede tayong lumayo sa mga taong maaring makapaminsala ng ating karakter. No? Tayong lumapit sa mga taong sisira ng ating pananampalataya. Kasi nagsisimula lang yan sa mga kwentuhan, tawanan, di ba? Nagsisimula yan sa mga ganyan. Nag-e-enjoy ka ng kasama sila. Until such time, nararamdaman mo humihina na ang iyong hangarin na sumamba sa Diyos. Lumalamig na ang iyong hangarin makipellowship ang mga kapatiran. Nawawala na. Maraming dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay nagiging malamig sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Pero isa sa mga dahilan ay ang kanilang pakikisama sa mga ungodly company, while deliberately distancing themselves from the fellowship of God's people. We have to be careful. The psalmist David, in his devotion to God, di ba, is determined not to sit with men of falsehood, not to consort with hypocrites. He hate the assembly of evildoers. Sabi niya, hindi ako uupo kasama ng mga taong masasama. Sana may ganyan din tayong hangarin. Ikalima, spirit of thanksgiving, verses 6 to 7.
Wash my hands in innocence, and go around your altar, O Lord, proclaiming thanksgiving aloud and telling of all your wondrous deeds. Ang mga salitang ito ay nasa konteksto ng paghahandog ng mga sakripisyo sa altar. Isang simbolikong gawain ng debosyon niya sa Panginoon. Sinasabi niya na siya ay naghahandog sa Diyos. Hindi ito handog ng pangkaligtasan, ito ay handog ng pasasalamat. They were expressions of loyalty, consisting of words of gratitude for what the Lord has done. What the Lord has done. David may have been deeply affected. Maaring, tulad din naman natin si David, di ba? Tao rin yan. Ikaw, makakarinig ka ng mga hindi magagandang salita laban sa iba. Mga akusasyon, mga paratang na hindi totoo. No? Ano bang mararamdaman mo? Masasaktan ka. Maaaring ma-discourage ka. Di ba? Maaaring, alam nyo, pagkaganyan pa naman, di ba, you try to explain yourselves, no? You try to defend yourselves. Minsan sa pagdedepensa mo ng sarili mo, kumukonsumo ng oras No? Di ba, mayroong pinag-uusapan ka. Nalaman mo, ano gagawin mo? Ididepensa mo yung time consumption yan talaga. Pero, tulad ng sinabi ko mga kapatid, no? Yung mga accusation na yun ay maaaring nakakapag-discourage, pero para kay David, no? Yung mga salitang hindi magaganda ay hindi kayang talunin at hindi kayang lupigin at hindi kayang pantayan ang kabutihan na ipinakita ng Diyos sa kanya. Kaya ang sabi niya, di ba? Proclaiming thanksgiving aloud, telling all your wondrous deeds. So, ibig sabihin, ang tinitingnan ni David, yung ginawa ng Diyos sa kanya. At yun ang panlaban niya sa mga hindi magagandang karanasan at paninirang puri laban sa kanya. Ang magandang halimbawa dyan, di ba, yung thermometer at saka thermostat. Ano yung thermometer? Yung thermometer, gumagalaw siya batay sa kondisyon ng kwarto, ng room. Alam mo, mainit. Ano nangyayari? Tumataas yung ang temperatura ng thermometer. Pag malamig, bumababa. Di ba? So, kinokontrol ang kanyang reaction sa kung ano yung nangyayari sa paligid. Yung thermostat, iba. Yung thermostat, yun naman, ang gumagawa ng kondisyon doon sa silid. Kung mainit, pinalalamig niya. Kung malamig, pinaiinit niya. Di ba? Malamig, edi baba mo yung thermostat mo. Ayun ay ibig sabihin, ibababa o itaas. So, alam niyo na yan kung ano ibig sabihin. Kung pampunto rito mga kapatid, maraming mga tao, parang thermometer. Kapag maganda ang nangyayari, punong-puno ng pasasalamat ang kanyang bibig. Kapag mayroong mga pangit na karanasan, punong-puno ng reklamo at umol at angal. Sapagkat ang kanilang pasasalamat ay nakabatay sa sitwasyon. Pero ang isang tao dapat ay tulad ng isang thermostat. Kahit na may mga pagsubok, kahit na may mga hindi magagandang karanasan, kahit na minsan mahirap ang sitwasyon, mas pinipili niyang maging mapagpasalamatin sapagkat ang pagiging mapagpasalamatin ay nakaugat hindi sa sirkumstansya, kundi sa karakter ng Diyos, sa ginagawa ng Diyos. At tayong mga Kristiyano ay may higit na dahilan para maging mapagpasalamatin sapagkat tinanggap natin ang pinakadakilang regalo sa lahat. Yan ay walang iba, ang ating kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Kaya gusto kong kausapin, baka meron dito na hanggang ngayon unbeliever ka pa. Baka hanggang ngayon hindi mo patiyak ang sarili mo kung ligtas ka. Hindi ako magtataka na
para kang thermometer, no? Na kapag maganda ang panahon, masigla ka. Pagka hindi magandang panahon, apektado ka. Ang ugali mo. Pero kung nakay Kristo ka at may kaligtasan ka, meron kang dahilan para humarap sa bawat sirkumstansya na hindi magaganda at tingnan ang ginawa ng Diyos sa iyo ng higit sa mga sirkumstansya na nararanasan mo. Kaya kailangan mo si Kristo. Hindi lang sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi lang para mapatawad ka sa kasalanan, kundi para matulungan kang humarap sa bawat mga sirkumstansya ng buhay. Last but not the least, so nakita natin sa kanyang devotion, una, tinawag nating steadfast faith. Pangalawa, ang hangarin na magpasuri sa Diyos or seeking God's scrutiny. Pangatlo, sticking to the truth, separation from evil, spirit of thanksgiving. Last but not the least, sincere worship. Verses 8 to 12 is in the context of corporate worship. At sa kabila ng pagiging busy ni David bilang hari, bilang mandirigma, alam mo, isang bagay na mapapansin natin sa kanya, lalo na dito sa mga nasulat niya sa Psalms, hindi niya kailanman nine-neglect yung pagsamba sa Diyos. Hindi niya nine-neglect yung sanctuary to worship together with God's people. And this was not something mechanical or routine. Sabi niya kasi sa verse 8, "O Lord, I love the habitation of your house." Ito'y nagpapahayag ng isang earnest and sincere desire to worship. At ang dahilan kung bakit mahal na mahal niya, gustong-gusto niyang sumamba, gustong-gusto niyang makasama ang malingkod ng Diyos sa sambayanan doon sa sanctuaryo, ay nasa verse 8b. Because it is the place where your glory dwells. It is the place where your glory dwells. And this is something we must always bear in mind, brethren. Tayo ay sumasamba sa Diyos. Hindi lamang ito ay para tayo ay sama-samang umaawit, sama-samang nagkakaloob, sama-samang nagbabasa ng kanyang salita, nananalangin at nakikinig sa salita ng Diyos na ipinangangaral sa atin, kundi ito ay pakikipagtagpo sa espesyal na presensya ng Diyos. Bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos sa tuwing nagtitipo ng kanyang mga tao. Totoo yun. At panampalatayanan natin yun. Hindi ba natin nararamdaman? Ay, hindi natin siya nakikita. Pero yun, sinasabi niya. Bumababa ang kanyang glory, ang kanyang espesyal na presensya whenever God's people is gathering together in His name. Kaya sabi ni David, verse 12b, "In the great assembly, I will bless the Lord." At ito yung kagandahan at pagpapala ng sama-samang pagsamba sa iglesia. No? Mga kapatid, kung nine-neglect natin yung corporate worship, unti-unti sinasanay natin ang puso natin na tayo ay mamuhay on our own strength, on our own way. Pagka pinababayaan mo, ang dali mong umabsent ng walang dahilan. Wala ka naman sakit, no? Wala namang emergency, something like that. Pero ang dali mong tamarin sa pagsamba. At ang dali mong ipagpalit ito sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Unti-unti mong sinasanay ang sarili mo na sabihin, kaya ko mabuhay mag-isa. Pero ang totoo, hindi. Sapagkat hindi tayo dinisenyo ng Diyos na isolated believers. No? Merong dati dito sa church, nung bago-bago pang SGCC, no? Ini-encourage na magpa-member. Ba't di ka pa nagpapa-member, brother? Tuloy, alam niyo ba, lalaki yun kasi brother na sabi ko. Ano? Sabi niya, si John the Baptist naman hindi rin naman member sa church ganong katwiran, ano? Kulang na lang sabihin ko sa kanya di,
namulat ka kay John the Baptist, doon nakatira sa ilang. No? Kumakain ng pulot. Lagi. At saka, ano ba yun, mga, ano ba yung kinakain? Balang, locos. Yun ang gawin mo. Hindi ko lang masabi kasi, alam ko, matanda siya sa akin. Baka masaktan. Pero minsan may mga ganyang katwiran ng tao. No? Para lang ipagtanggol yung sarili niya, gagawa ng mga iba't ibang mga katwiran galing din sa Bible. Kapatid, hindi tayo dinisenyo ng Diyos hiwalay sa mga kapatiran. Dinisenyo tayo ng Diyos bilang isang katawan. At yung katawan na yon, merong mga shepherds, no? At inutusan niya tayong magtipon. At pinangako niya yung kanyang espesyal na presensya ay nandyan sa tuwing tayo nagkakatipon. At isang araw, mga kapatid, haharap tayo sa Diyos. Sa isang araw na yon, magkakaroon tayo ng eternal assembly. Pagtitipong pang walang hanggan sa harapan ng trono ng Diyos. Kaya yung corporate worship, ito'y paghahanda para sa isang eternal na realidad. Kung ikaw, deliberate na ninineglect mo ito ay isang silent declaration that you have no longing for that day. Do you have longing for that day? I hope so. But for those who have truly understood and experienced the grace of salvation in Christ Jesus who died on our behalf, worship is not merely important. It is an eager expectation. It is a foretaste of eternal glory. Worship is an expression of our true devotion to God. Let us pray.